but as such in brotherly love, meaning not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. And that ye study to be quiet and to do your own business, to work with your own hands as we commanded you. That ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which believe in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the harp of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Sabay-sabay. Wherefore comfort one another with this verse. Ulitin ko yung verse 1, sabi dyan ay, furthermore, we beseech you, brethren, exhort by the Lord Jesus, that as He have received of us how we ought to walk and to please God, so you would abound more and more. Let's pray. Lord, salamat sa iyong mga salita. We pray sa bagong taon muli, kayo po yung maging pleasing sa inyong harapan, Panginoon, ang aming paglakad, paglilingkod, ang aming speech, Panginoon, lalo namin sa trabaho. I pray, kayo po magpala. At patawad din sa mga pagkukulang. Ngayon po ay another year para kami ma-instruct sa inyong salita at katuwiran. I pray kayo po tumulong sa amin. Bawat isa naman ay maging willing, Panginoon, magpaturo, mag-aaral. Kung talaga may mali, Panginoon, magpakorek. I pray na bawat isa ay will be better and serve you more and more this year and even the years after, Panginoon. So kayo po mga kalulahati, kayo mapuri. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po. Good morning sa lahat. Good morning. Happy New Year. Medyo mahaba po to kaya hinati ko na ng Naalala niyo po meron tayong series about mga hymns. Okay? So importante kasi mga hymns. Yan ay ating niwala kayo. Yan, may battleground din dyan. So ibig sabihin, sa hymns pala, sa music, kaya may tayong seminar sa music din. Kasi battleground yan, iba, pag na-boring ka sa ganyan, hindi ka, so talo ka na. So lahat, again, lagi sasabi sa inyo, lahat ng may ginagawa natin sa church, bawat hakbang dito, bawat area, bawat may ibig sabihin at maganda yun. Yun yung the best na ginagawa natin. Okay, kaya kanina, Bible reading, lahat yan. So, umpisa pa lang, may kayusan. Kaya, yun. Kaya meron tayong series dito. Ma-appreciate natin yung mga hymns natin. So, today, title po natin is yung kinanta natin. Okay, More about Jesus. Ano yung more? Mamaya. Pero subtitle natin is Growing in Maturity in Our Walk to Please God. Walk. Ibig sabihin, paglakad. So dapat kung tayo last year, medyo tayo last year. Ngayon dapat mas pleasing, ibig sabihin nakakatuwa. Yung pleasing, di ba? Dami pleasing personality, ibig sabihin. Ibig sabihin, maayos ka, hindi ka kasi mangot, maayos ka magsalita, kausap, di ba? So ang Diyos, naglilingkod tayo sa Diyos, di natin gusto na asal siya sa atin. Okay? So the more and more, yun ang ating tema, hindi yung last year, Pastor, may wala nang dadagdag eh. Soluin na ako. Nagbabasa na ako, wala nang dadagdag. Really? Lagi meron yan. Ano pang dadagdag mo? Ito yung tatalakayin natin ngayong umaga at hapon. Hindi pwedeng ganun kasi akala mo lang yun na wala ka nang dadagdag. Yung kahit yung pinaka-immature, minsan ganun ang attitude eh. Kaya ayaw mag-church, ayaw na kasi feeling nila, wala nang idadagdag sa kanila. Alam ko na lahat. Ganyan ang attitude po ng mga Kristiyano kahit naman saan. Kahit mga estudyante. Ba't di nag-aaral yung iba estudyante?
Parang inaano, okay lang yan. May kilala nga ako dyan, tambay lang eh. Hindi mo alam yung hirap na dadaanan mo pag hindi mo tinake yung opportunity ngayon. Tindihan niyo ba yun? So kaya lalo sa paglilingkod natin, ano yung pinaka-main na trabaho ng church? Alam niyo yan, di ba? Tema natin. Sa buong church, sa umpisa natin hanggang huli, kaligtasan ng kaluluwa. Basta ligtas na ako, paano iba? Di ba? So yung church na masipag, matapat, spiritual, the more na mas maraming maliligtas. Kasi masipag, maayos. Ang dami nating kalaban eh. Kahapon medyo dry spell ako eh. Nakaisa lang ako. Would you believe? Kasi nga, kala ko pa lang kasi I'm back. Parang ganun yung tema ko eh. Ang tagal ko nagpahinga. Sabi ko, babanat ako ngayon. Talagang ano. Kasi nauna sa amin, misa. Dapat pala, lumipat na kami. Ang daming matigas na puso nung ano. Mabuti siya ba't nakarami. Pero naalala ko, yun nga, kailangan natin mas maging matalino, mapagmahal, may mga points natin. Kasi ang tindi ng kalaban natin. Ngayon na naman, Baptist Day, and then translasyon, di ba? Tama ba? Ang titigas ng puso ng mga yan. Paano sabihin na ng idol yun? Ang hirap eh. Ano nila, pati presidente, pati media, nusuportahan sila. So paano mo sasabihin na ikaw lang isang boses na magsasabi sa kanilang idolatry? Tatawanan ka pa ng iba, hindi ka pansinin. Pati sa mga naakay tuloy, hindi ko nga naakay eh. May pagkwentuhan ng matagal, ayaw nyo pa rin ano. Kahapon, kala ko magpapashare na eh. Nagpapahinga lang naman ganun. So marami tayong kalaban. So yung sabi ko dito, kaya inaaral natin to, yung more and more maturity, mas matalino ka dapat, ang per less year. Kasi kung hindi, pwede ka manghina o manghina iba dahil sa'yo, naobserbahan ka dati ito, matapat to ngayon. Kailangan mong pilitin para lang mag-soul winning, umatin, magbasa, kailangan mong pilitin. So magkakatusuran tayo. Naintindihan niyo ba yun? Kaya dapat pag ganyan tayo, hindi yung kahit nga, dapat hindi lang ganyan eh. Anong gusto mo? Nakontento ka na? Paano basta pag ano na ako, 3 times a week na ako, yun, okay pa, anong madagdag ko pa doon? Meron pa ba? Wala na, meron. Huwag kang magpapalit. No? Mas mabilis yung nakumpara ko, no? Yung memory chapter natin. Napansin ko ibang dating magaling na ano, ibig sabihin kasi nga, minsan sabi nga nila, yung familiarity breeds contempt daw. Alam mo sabihin, naririnig niyo ba yun? Kasi pag familiar na masyado, kaya yung bumukas ng churches, gusto nila bago-bago yung programa para nga yung mga tao hindi na boring. Ba't ang tanong din naman, ba't mo kailangan maboring kung maganda na yung ginagawa natin? Yun ang tanong. Though ito sa hymnas natin, napakaganda niya. Yung kinanta natin kanina, ang ganda nun. Kaya tama din, gusto natin na kahit old, babasahin ko pa sa inyo yung introduction pa lang ako ng introduction. So kaya inaaral natin yon. Salamat, may mga doon nagpapadonate din yun eh. Yung hymnals.org, kung meron kayo pan-donate, tumatanggap ng donation yun. Kasi nga, salamat, ang ginawa nila, talagang kinumpile nila lahat ng hymnals. So, pati information about the hymn. So, nakaka-bless yun kung titingnan mo, tatanda na ng mga maganda pa rin. Classic yun. So, anyway, nasa na ba ako? So, para yun, kaya nga introduction na dapat more and more. Hindi less and less. O kaya ganyan lang. Or yung progress mo, konti lang. Mas maganda kung pa ganun talaga. Huwag ka lang ding biglang bababa. Kasi akala mo, nauuntog ka na. Pagdating sa maturity, wala kang uuntugan dito. Ibig sabihin, pwede mong, ay, pastor na yun hindi rin. Lagi nasasabi sa inyo, kung lilingkod kayo sa Diyos, kahit babae ka, kahit di ka pastor, baka mas marami ka pang rewards. Baka, doon di ako papayag nun. Kaya natuwa din ako, ganun. Okay, so yun na. Title natin, More and More About Jesus. Subtitle, Growing in Maturity in Our Walk to Please God. So dapat ang Diyos lagi natutuwa sa atin. So pag di tayo nagmamature, alam nyo na yan. Na estudyante, natutuwa ba sa inyo yung teacher nyo tsaka magulang nyo pag bagsak kayo? Kung hindi naman kayo bagsak pero andun lang sa mas matutuwa siya kung, amen?
Then, hindi lang sa grade, academic, personality, lalo yung character nyo na sa iba, wala na yun eh. Hindi nakasama sa game nila yun. Nakakalungkot, pero tayo mga Kristyano, lahat yan, hanggat maaari. Kompleto, matured, hindi lang sa isang area, dalawang area ng buhay mo. Amen? Okay, so obviously ang objective natin ay tayo continually to please the Lord more and more through all the years of our service. So tayo maglilingkod. Kinanta ba kanina yung ano, hindi no? So nakompleto na nga, pakanta mo yung to the work. Okay, four verses na yun, ang ganda. So na-realize nyo ba na hanggang mamatay tayo, maglilingkod tayo sa Diyos? Yun dapat. Pero iba sa inyo siguro, magre-retire ako, ganyan yung iba eh, magre-retire. Anong gagawin mo sa retirement? Yung iba pong medyo talaga may pera din, siyempre, iniisip nila yan. Ano mong gagawin ko? Magpapahinga na lang ako. Doon marami tayong kilala din, retired na, mayaman na, nagtatrabaho pa rin. Depende, kung kaya mo pa naman, kailangan ka pa ng organization, ganyan-ganyan. Tayo, hindi na natin kailangan yun. Lalo ang pastor niyan, ang pastor mag-i-resign niya, pagpatay na eh. Nalala ba si pastor dito pala, nag-chat-chat, ganun pa rin niya, medyo, parang yung gamot niya is, na, todo na. Tapos, ang bilis lumipas. So, hindi maganda sa inyo, pero sinabi na rin sa kanya, sinasabi rin niya yun. Kaya kailangan natin ng lakas, no? So, kahit ako ay ayokong ubusuin yung gamot, pero minsan, nakakalipas naman ako doon, no? So, alalahanan nyo lang yun. So, yun nga, gusto ko sabihin, pastor, o hindi pastor, magre-retire ka, patay ka na. Amen? At actually sa langit nga, magtatrabaho pa rin tayo sa palagay nyo na ano gagawin sa langit. Kasi maganda na magtrabaho, di ba? Masaya yan eh. Ang maganda sa langit, parang ano ka na doon, hindi ka na mamatay doon sa gutom. Di ba? So, anyway, ang dami kong gusto sabihin. So, sana, pa-mature tayo ng mature. So, ano natin yung mga definition ng mature kahit alam nyo na. Pag sinabi matured, kumbaga sa tao, ang prime natin yan, mga 40. Sino na 40 dito? Yan ang prime natin. Doon ako, medyo nangihina na rin eh. Medyo hindi rin balance. Nasaan na yung aking Webster? Ito pala eh. Sinabi mature, matured na lang. Ito yung parang mali yun ah. Ito, having completed natural growth and development. Hindi yung bulok ka, hindi yung matanda. Nasa gitna lang, talagang andun na lahat ng potential mo. Kaya mo na, sa isip, sa lakas. Ganun ginagamit din sa ibang bagay. Final desired state, yan. So, hindi naman elder. Stable, having achieved a low but stable growth rate. So, hindi na masyadong ano. Yung sabi ko nga kanina sa inyo, minsan, pag nakaabot na kayo, wala na akong dadagdaga, meron pa. Pero, yes, talagang mas maganda, andun ka na. Katulad ko ngayon, minsan sa pag-aaral salita ng Diyos, hindi na katulad dati nung bata rin ako na talagang oras-oras. Kasi medyo, bukod sa kailangan din, mabilisan, may mga naipon na ako eh. Ganun din sa trabaho kayo. Di ba? May mga doktor nyo, minsan, alam na nila, hindi na nag-aaral ulit yun, unless mag-specialize pa sila. So, darating yung maturity sa atin, pero, yun, dapat ganun tayo papunta ng maturity, at palaki, paganda, ng paganda. Parang Diyos naman, tuwan-tuwa sa atin hanggang matanda na tayo. By the way, wala pang mga matanda masyado dito. Sinong? Ay, si Daddy, of course, yung mga medyo... Yung mga anak nila, malalaki na. Palagay nyo, anong gusto lang mangyari sa anak nila? Okay na, may anak na, trabaho, yun lang ba yun? Mas maganda din, mabuting tatay din, mabuting lolo. Diba? Wala tayong paglalagyan eh. Habang tayo nabubuhay, may room for improvement nga, sabi nila. At dapat tayo mag-improve. So, this year, yung ating topic, ano pa ang ma-define natin? Pag sinabing service, alam nyo na, servisyo, paglilingkod. Pag sinabing walk, nasa sa ating subtitle, ibig sabihin parang yung normal nating pace. So, even sa ating normal pace, ibig sabihin kahit wala tayo sa church, baka dito, ang gagaling yung kumanta, mawit,
Pag sa labas na, wala na. Ang pangit naman nun. Dapat yung baseline natin, maganda na agad. Alam mo yung baseline? Ibig sabihin na yung ang hirap explain. No? Tingnan natin kung may baseline dito. Baseline. Pag base is nasa ilalim. Yan. Align, serving as a basis, boundary, initial set of critical observation, starting point. Pero ang ibig sabihin ko dito yung ano eh. Yun nga, ito, sa talino na lang. Siyempre mga bata, minsan mga marami pang silang kailangan matutunan, di ba? So, pero pag tayo nag-mature na, dapat minsan hindi ka na lulubog or bababa doon sa level of understanding na parang bata ka. Pero nangyayari yun, di ba? Sabi nga lang, iba, tumatandang paurong. Sabi, sayang, alam mo na dapat yan eh. Ganun din tayo sa Christian. Dapat di na yung inaasahan sa atin, matured, matalino, magalang, maingat, di ba? Tsaka may mga kasalanan na hindi isipin na makakomit pa natin, di ba? So, dapat di ka nabababa doon. So, dapat pag ganun, okay? So, baseline, ibig sabihin ko doon. So, anyway, doon tayo sa hymn, no? So, kasi may, nung naano ko to, ang ganda nito, sabi ko, ba't di ko na-encounter pa dati? Yun nga kasi, napakaraming hymns pa po. Wala kang paglalagyan. Pag browse mo yung hymnary.org, kadami, no? So, ito ngayon, medyo Presbyterian to, pero hindi naman lahat ng Presbyterian Calvinist, eh. Alam nyo ba yun? Calvinist na church sila, pero paniniwala yun, hindi naman laging ganun. Nasabi ko lang yun kasi na-tolerate po natin sa mga hymnals natin. No? Anyway, ang nag-compose niya, babae po, no? Si Hewitt E.E. Eliza Edmonds Hewitt. Ano naman yan? Nabuhay siya noong 1851, tagal na nun. Sinong buhay na nun? Namatay siya 1920. Okay, ang dami niyang kinumpose. Pero ito, napakaganda. So, Amerikana to. Public school. Teacher siya. Pero may sakit po siya, no? So, pero siya ginamit pa rin ng Diyos. Imagine nyo, ang tagal na nitong taon to, kilala pa rin. Hindi ganun kasikat, pero nakakontribute sa atin. Kung magiging paborito niya, katulad ko yung hymn niya ngayon, so, blessings sa atin. Yeah, so hindi ko na ano to, tuturo siya ng Sunday school. Ayun na yun. So this time ay ano ko yung mga lyrics, napakaganda, no? Buksan ko na lang ulit. And then titignan natin next is yung mga scripture patungo doon. Ng mga pinaghanguan ba ng lyrics nito. Okay, yun ang doon tayo matatapos ngayong umaga. Areas whereby we must grow in Jesus. Saang area tayo? Kasi nakakita ba kayo ng bata na yung kaliwang kamay lumaki, yung kanan hindi? Yung pangit, diba? So dapat balance tayo. yung isang mata mo malaki, isang ano yun? Though, yung mata, baby ka pa lang daw, yan na yung laki niyan eh. Alam niyo ba yun? Ang patuloy na lumalaki yung ilong, tenga, tsaka bibig. Medyo lang. So, gusto natin, lahat ng area ng buhay natin, hindi ka lang sa academics, character, paglilingkod, ang dami niyan, emotional, di ba? Sino yung mga taong emotion yan, hindi niya kontrolado. Hindi siya mga bata, di ba? Kaya pag umiyak yan, wah, todo. Pag masaya naman, talaga naman, todo saya. Kahit pag galit naman, talaga naman. So, kinokontrol yan habang tayo ay nagmamature. Sige, natin explore mo natin yung lyrics. Ito na, dito na eh. Okay, so pinasimplihan ko po yung ano niya, tinanspose ko po sa ano. So pero okay naman eh. Ano sundin natin. So sabi diyan, more about Jesus would I know. Sinabing would, gusto, will. Past tense is would. So dapat daw ganun tayo. Si Jesus, kilala mo ba si Jesus? Siya pala yung ano, siya pala yung anak ni Maria, yun lang alam mo. Ano yun? Iba, hindi alam na Diyos siya. Iba, yung sinarang ko kahapon, hindi natapos, iglesia ni Manalo. Alam niya, si Kristo Diyos eh, natawa ako eh. Kasi di mo itatanggi yun eh. Kasi sa akin, hindi kami natapos. But anyway, so tayo ngayon, ano pa yung hindi nyo alam kay Jesus? Alam nyo bang napunta sa impyerno? Iba, hindi alam na eh.
Oh, yun ang totoo. Ano pa hindi nyo alam kay Jesus? Ilang taon siya namatay? 33 and a half, mga ganyan. No? Di naman. Kailan siya pinanganak? Anong buwan? Anong araw? Walang sinabi sa Bible, di ba? Kaya sabi nila, December 25. So, the more na may nalalaman ka about Jesus, yung detalye, kung paano siya mag-isip, ano yung gusto niya, yung ayaw niya, ano yung ayaw niya, ano yung plano niya, paano i-execute yun, di ba? So, may kapatid ba si Jesus? Ilan? O yung iba, di alam yan eh. Kaya siya virgin daw si Mary perpetually, hindi naman. Virgin siya nung pinanganak niya si Jesus, pero nagkaroon siya ng kapatid, therefore hindi na virgin si Jesus. Si Mary. Ano pa yung ang dami pwedeng malaman sa isang karakter, lalo ng katulad ni Jesus. So kaya sabi dito, kanta natin, gusto ko pang makilala more, malaman about Jesus, and then more of His grace to others show. Alam niyo na yung grace, yung biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin ito po yung definition natin dyan is unmerited favor, no? Ibig sabihin, hindi na dapat sa'yo, pero binigay pa. Amen? Parang si Peter, sabi ng lolo niya, kasi itong umawit ka lang, bigyan kita ng 500. Umawit lang. 500. Sabi ko, kasi wala akong magagawa, kasi sa kanya binigay yun. Amen? Kaya sabi ko, sandali lang, umawit ka muna sa church. Pero swerte mo naman, di ba? So, pabol na nga sa iyo yun eh. Ikaw na nga yung natututo dyan, expose ka eh. So, pero minsan ganun ng Diyos eh. May biyaya siya na hindi na dapat sa atin, binigay niya pa. Amen? Parang kaligtasan, yun ang pinakauna sa lahat. So, gusto ng author at sayo sana, malaman maintindihan pa natin yun. At para mapakita mo rin sa iba, kasi ang hirap i-mention minsan yan. Kasi nga, nung una, bago ang preacher, hirap na hirap ako eh. Wala akong salitang maisabi, pero naintindihan ko sa utak ko. Kasi narinig ko yun, napag-aralan. Pero nung ako magsasalita, wala akong masabi. Sabi ko, wala na po akong masabi. Biyaya at pag-ibig ng Diyos, gano'n na lang. Diba? So, pero, the more na nalaman mo yan, may share mo yan na maayos. Amen? Ano pa sabi dito? More, tingnan natin yung mga verses. Sabi dyan, more of His saving fullness, ito inulit to sa chorus. Yung last two lines sa first stanza, sabi dyan, gusto ko pang malaman, makita, okay? More of His saving fullness, see. Gusto pa maintindihan, makita ang kanyang pagliligtas. Ngayon, sino yung nakakita ng pagliligtas ng Diyos na madalas? Hindi lahat, yung mga soul winner. Kasi minsan, katulad nga kahapon, nakaisa lang ako, sa dami ko nakausap eh. So, medyo nakakasar na, pero at least naintindihan ko, ganun talaga eh. Pero pag ako umulit, soul winning ulit, mamaya, next week ulit, mas marami ako makikita kumpara doon sa inyo, nakaupo lang, o yung pag yung church nyo, hindi active soul winning church, di ba? Hindi mo makikita yun. Maririnig mo lang yun, nakinuwento ng kung sino. Pero itong awit natin, ang ganda, sabi niya, gusto ko makita ko yan, dapat soul winner ka. Amen? Amen? Makikita mo yun sa harap mo. Ito, hindi ko sabi nga siya, may sa mga na-soul winning ko, ang laki pa ng katawan eh. Malay kung maliligtas yun. Eh, sinubukan ko lang eh. Wala para sa laki ng katawan yan eh. Amen? Amen. And then, ito yung inulit din sa call. Sabi niya, more of His love who died for me. So, bukod sa kanyang pagliligtas, pati yung kanyang pag-ibig, gusto kong makita, at masaksihan, at ma-experience. Gusto niyo ba yun? O alam mo, niligtas na ako, salamat sa Diyos, yun lang. Hindi, marami pa yan. Minsan sa problema mo, i-deliver ka, nagkasala, Kristiyano ka pa, pinatawad ka ulit. Ay, mahal talaga ako ng Diyos. Amen? Amen. At siyang namatay para sa atin. So, next lang, yung chorus, and then inulit yung dalawang stanza, lines, sa first verse. So, more. More about Jesus, let me learn. So parang kanina rin, I would know. Ito, let me learn. Ganun din. Gusto ko, marami pa akong malaman about Jesus. Ganun ba kayo? Amen. Nasa inyo yan, ha? Yung iba kahit andito, hindi nakikinig. Yung isa may parang, alam ko na yan. Ako sa tagal ko rin sa church, yun nga, kaya tumututok pa rin ako. Kasi kahit alam mo na, in a way, siguro yung si pastor, pati kwento niya,
observe mo pa rin yung ways niya. Pwedeng ganun. Bakit ganito pa yung sabi? Bakit kahit nahihirapan na siya, nagjo-joke pa? Naisip niyo ba yun? Ini-involve dapat yung nakikinig. So, may effort siya na ganun. Ibig sabihin, gusto kong sabihin, mag-exert pa kayo ng more effort, gusto niyo talaga matuto. Okay? So, hindi lang mismo yung topic at hand, pati yung naglilingkod, bakit niya ginagawa yan, ba't ganyan intensity, bakit ganyan consistency. Gusto yung malaman pa yun. Tuloy lang. Sabi dyan, more of His holy will, discern. So, discern, alam nyo na. Malaman. Ba't kaya ganun? Bakit hindi ganyan? Makilala. Yan yung discern eh. Ano yung pinaka-discern daw dito? Yung kanyang will. Na yung will niya, gusto niya ay banal. Ganda niya. Ibig sabihin, bakit kaya ang Diyos ay ganun ang ginawa niya? Bakit galit siya sa kasalanan? Eh, banal siya eh. May gusto ba ang Diyos? Ang Diyos ba ay parang ano lang, tawag dito yung tulala, hindi siya nakikialam sa ganyan ang tinuturi sa kanya, mga idolater, ganun yun eh. Nabanggit na natin last time yun, di ba? Bakit sila pinipilit na itong Diyos ko, matangos, kulot, ganyan lang oh, parang walang ginagawa yung Diyos-Diyosa nila. Kasi yun ang gusto nila mangyari sa Diyos, which is hindi siya ganun. Kaya tayo, kinikilala natin ng Diyos. Saan mo makikilala? Sa Bible, sa church, sa personal experiences. Of course, kung di mo mamanipulate yan, alamin mo kung ano ginagawang paano umilos ang Diyos. Pero more in His Word. Definitely. Kasi ang salita ng Diyos, di mo yung pwedeng ano eh. Ay, ni-reveal sa akin ng Holy Spirit, ganito eh. Kung totoo, kung sakto rin sa Bible, di yun na yun, tama yun. Kung kontra sa Bible, di yun, niloloko mo sarili mo tsaka ibang tao. So, sabihin lang, gusto kong malaman ang kanyang kalooban. Basically. Yun bang gusto niya? Hindi, discern. Next, sabi niya, Spirit of God, my teacher be. Ganun pa rin, more on learning. Pero binanggit niya ngayon, this time, yung Spirit of God, the Holy Spirit. So, Bible din yun. Amen? Though minsan, yung Holy Spirit, kumikilos yan, marinig mo, pinipraise, tinuturo sa'yo. Pero mas maganda, binabasa mo, solid to eh. Ako minsan, pwede ako sumablay eh. Di ba? Eh kung binabasa mo dito mismo yan. So, dapat siya yung teacher mo. Hindi yung tao, nagtuturo din, pero especially pag Spirit of God, napaganda. Eksakto, and then di magkakamali, and so on. Paano siya nagtuturo? Pinapakita niya yung mga bagay ni Jesus. Things of God, things of Christ sa akin. O paano yun? Sa experiences mo, sa mga tutunan mo kung nag-aaral ka. So, chorus lang, inulit lang. So, more, hindi less. Ito na, so medyo sa salita ng Diyos. So, paano kung saan ko matutunan si Jesus makikilala? In His Word. Hindi sa kwento-kwento lang. Di ba? Though, depende rin kasi sa taong nagkukwento. Di ba? Eh, kung yung taong nagkukwento, nagtuturo, dependable naman. Hindi okay yun. Pero mas maganda, yun nga, sa salita na pa rin. At kung ako may nagturo, dito ko rin kinuha, alamin mo, dito. Hindi wala kang Bible, hindi pwede yun. Hindi maganda, okay? Huwag mong masyadong tiwala sa tao. Tingnan mo mismo dito. Kaya, more about Jesus in His Word, more a holding communion with my Lord. Alam niyo, communion, yung nakalimutan ko lagi hindi talastasan eh. Talamitan ba yun? Fellowship din yun eh. Communion is makipag-communicate and then fellowship. Dapat gano'n sa panalangin yan and again sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hearing His voice in every line. So ngayon, actually, pag kahit yung binasa natin kay Sanakirib nasa ng Diyos doon. Matindi yung ginawa ng Diyos doon, di ba? Miracle yun eh. Pero every line daw, isang linya. Andun ba ang Diyos of every line na yun? Yung sabi dito, tsaka yun talaga yun. Eh, basta paano yung nagsalita si Satanas? Diyos pa rin ba yun? Debate. Ini-expose si Satan sa salita niya eh. So, ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang may kalooban doon. Sinasabi, parang ako. Minsan, may sinasabi ako, tapos, pwede akong miskot yung pag pinutol yung di ba? Yung recording. Sinabi mo ganyan, sandali, may kinukot ako dyan eh. Hindi yan ang sinasabi ko.
Amen? Nakukuha pa ba? So, sa salita daw ng Diyos, habang bawat linya dyan, bawat stanza, bawat verse, dapat nakikita mo, naririnig mo yung boses niya. Pastor, wala akong naririnig eh. Again magandang technical ano to eh. Paano mo ba? Alala ko na yung Matrix eh. Minsan kasi, naririnig mo yung boses niya. Alam nyo ba yung yung bagong technology, hindi nga bago eh. Saan tayo nakakarinig? Sa tenga. Pero alam nyo yung mga headphones na bago ngayon, hindi mo na kailangang pasok. Dito lang o sa bones mo raw, binavibrate lang, makikinig mo na rin. So gusto ko sabihin dito, may paraan ng Diyos para makipag-communicate sa atin. Lalo, Diyos siya eh. Ano mang boses niya? Maliit, malaki, mababa. Hindi. Directly yun sa utak. Kaya sabi mo, ganun din. Pag nagbabasa ka, para mong naririnig yung boses niya. Naintindihan mo dahil yung kwento, galing siya sa kasalanan. Eh, parang ganun din. Kahit di mo narinig, kaya ito, habang hanggat maaari, inagaya ko yung tema ng Bible kasi nga para ganun din lalo yung mga bata. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sumigaw dito, nakita mo sa Bible, eh, galit siya doon, pinatay niya yung ganyan. Yung mayabang kanina, di ba, sa Sinakil, eh, hindi lang basta matay, anak niya pumatay sa kanya, ibig sabihin, sinumpa siya. So, parang narinig mo ang Diyos kung gaano siya kagalit sa kasalanan at paano siya nagpoprotekta naman sa kanyang mga lingkod. So, yun. Making is faithful, saying mine. O, alam niyo yung mine. Kami nagsabi lang nung available po ito. Oy, mine. Di ba? Kasi kiniklaim mo sa akin yun ah. Sa akin sinasabi yun. So, dapat gano'n tayo pag nagbabasa ng Bible, hindi applicable sa akin yan. Unless, mga dispensation, gano'n yan eh. Yung kausap ko nung First Peter daw, hindi pa sa Kristyano, Kasi to the 12 tribes daw. James pala yun, no? Eh, ganun din yung First Peter, merong to the saints which are at, hindi para sa atin yan. Hindi ko babasahin yan, ano ka? Mali yun, para sa atin lahat yan. Amen. Kaya sabi dito, habang linya, nakikinig mo yung boses niya, tapos sasabihin mo, sa akin yan. Tuloy natin. Third verse, sabi dyan, more about Jesus on His throne. So si Jesus, may panahon na siya ay baby, may panahon na siya ay parang hindi makabasag pinggan, di ba? A bruised reed shall I not break. Pero later din, pag nasa trono na siya, siya ay nag-rule. Pag nag-rule ka, hindi laging pwedeng hindi ka sumisigaw, hindi ka galit, hindi ka nagpaparusa. So dapat na alam mo rin, later siya ay maiging, kung dati siya ay lamb, pagbalik niya siya ay lion na. Yung makikita sa mga meme, totoo po yun. Kasi millennium talagang patay kung patay eh. Amen? So dapat naiintindihan mo rin yun. Hindi kayo hinto na sa first coming lang, ganito siya, pag bumalik siya, ganun ulit siya. Hindi. Dapat naiintindihan mo, pag siya ay nakaupo na sa kanyang trono, literally, dito sa earth, sa millennium, maganda makita mo rin yun. Maintindihan mo? Then riches and glory, all His own. Napakayaman na kanya. Yan ang point natin mamaya. Glory, siya ay mapupurihan. Lahat yun sa kanya. Ang ama lang ang mas above sa kanya, pero, well, Diyos din siya eh. More of His kingdom sure increase. Ganun din yun. Naintindihan mo yung kanyang kingdom. Kung saan siya naghahari later, aghaharian niya lahat. So walang matitirang sa iyo kayo sa Jesus na, ano ba yung hindi kay Jesus? Lahat. At yun ay parami ng parami, pa-increase. Dito, madalas mo sa lupa, bilang mga Kristiyano, naglilikod sa Diyos, lagi nababanggit yung kanyang kingdom ay ma-advance at mapalawak, mapayaman. Ibig sabihin pwede mo sabihin na mas marami nagtitiwala at naliligtas, lumalaki yung kaharian ng Diyos. Pwede mo sabihin ganun. Amen? And then, last verse. More of His coming, Prince of Peace. Kaya mamaya, 1 Thessalonians 4, kilala niyo yung chapter na yan. Gusto natin siyang maintindihan, makilala, yung pagbabalik niya. Hindi yung, okay na, basta ligtas. Hindi sabi sa kanta, kaya ang ganda ng kanta eh. Pati yung second coming, gusto mo maintindihan, paano siya babalik, anong gagawin niya, anong hindi niya gagawin, kailan, hindi man yung date, pero yung timing.
Eh, ibang pastor, basta, pray, post-trip. Hindi tayo ganon. Gusto malaman pa. Ano, may oras naman tayo. Anong pag-aaralan nyo dyan? May oras naman tayo. Kaya yun. So, nadaanan natin yung history, yung author, yung lyrics. This time, ako, matatapos ko to. Yung 2 parts kasi to eh. Ano yung areas ng buhay natin dapat mag-grow tayo? Nabanggit ko na yung bonsai. Yung ano, di ba? Yung may polio pala, gano'n. No? Hindi ako nalalaki. So, may polio ba dito? Sa amin, meron gano'n eh. Kilala mo yun na. Basta meron dong may, alam mo na, hindi pantay ba? Hindi maganda, di ba? So tayo, ano yung mga areas ng buhay natin? Ano yung areas ng buhay natin? Ha? Sa church life, school life, work life, love life, ano ba? Pati intellect life, ano ba? Personal life, hobbies life, may hobbies, ano bang life? Mas gusto mo lahat doon nag-grow. At yung paborito ko pala, yung mag-aasawa, di ba? Yung ano yun, financial, emotional, physical, spiritual. Maganda yung mature ka halos, di ba? Physical, bagit ko na. Ilan ba yun? Gusto mo na mag-asawa, late mo pa, oh. Or something, wala kang pakayanan, physically, spiritual leader ka pag lalaki ka eh, financially. Yung iba gusto asawa lang eh. Ano mapakain mo sa anak ko? Hindi ko alam. Pero mahal ko siya. Okay. So sa areas ng buhay natin, yun sana lahat. So anyway, hindi actually to exhaustive pero nakita ko lang dito sa mga, ito po yung mga references na kinuha sa hymns. Unahin natin sa 1 Chronicles. Saan dapat tayo mag-mature more and more? Anong area ng buhay natin? (16, 10), sinong karakter dito? David. So awit to, awit. So sabi dito, glory ye in His holy name. Diba? Yung tema kanina sa lyrics eh. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Ang kanta nyo ata ito eh. Paulit-ulit naman yan eh. So, kaya in-schedule natin yung inyong pag-awit. Yung iba gusto yung sa puso nyo, gustong magpuri. Pero paano nyo physically talaga mapakita at mapapractice? Kaya yung pag-awit, napansin nyo, awit natin, hindi yung komplikado. Tapos yung isang awit actually doon, yung original, ano niya, tinranspose ko eh. Buti may tool na pala sa online na gano'n. Transpose. To chord, ganyan. Pag pindot kong gano'n, nakatranspose na. Dati nahihirapan ako doon eh. Amen. Salamat doon. So, hindi tayo pinapahirapan. Gusto mo puri. Magpuri ka na. Umawit ka sa umpisa. Yung mga bata, mga baguhan. Kasi pag Catholic ka na, ganyan ka lang, di ba? Ganyan din. Lahat tayo ganyan. Hanggang ano, ganyan ka lang. Hindi tayo, inokuman tayo ng Diyos na magpuri sa bibig natin. Umawit ka, Joshua, Peter. Lahat tayo. Kahit sa alala, talagang hindi mo pipilitin. Pero ina-encourage natin, di ba? Kaya ang hirap nung tagapagpaawit eh. Lalo pag isa ka pa. Sabihin, kailangan mo ma-encourage. Kaya number 1 na area ng buhay natin, dapat tayo mag-grow more and more, ay? Sa ating rejoicing in His glory. Alam mo, kasi makikita mo yan yung taong may church na naman. Ako, kitang-kita ko yan dito, tsaka yung mga nagpapaawit. Di ba? Paano kayong kailangan bit-bitin? Awit ka nga. Ayun yung ginagawa ko sa alaala, ganun. Nahihirapan na si Christian. Ako nang mismo, parang dalawa kaming Tinulungan ko na. Eh, lalo pag bata, minsan, pati yung hindi mabasa, hindi pang pronounce. So, siguro, alam ng bata yan, kaya siya na, kahit bulol-bulol yan, yung tono niyan, naaalala mo yan, ang ganda. Yan mamimiss mo sa church. Amen? Amen. So, dapat mag-ano tayo doon, lumago. Paano ka lalago sa pagpupuri sa Diyos at pagmasaya na pagbibigay puri sa Diyos? Isa yan sa pag-awit. Huwag kang papayag na sila nag-aawitan, ha?
Now, yung iba naman, nasobra na yung Pentecostal naman, di ba? Kasi ganun to talaga eh. Gusto ko yun, pero gawin mong spiritual. Ganun tayo mga baptist. Dapat sa internally, ganun yung attitude. Sa utak mo. Okay. Hindi mo kailangan gawin physically. Kaya sabi sa Bible din, ang hinahanap ng Diyos ay, sa John Paul, ang magsasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Parang natuwa kayo sa ganun ha. Gusto niyo pa ganun? Ayoko. Example lang, pang-asar lang. Pero sa puso niyo dapat ganun kayo. Amen? At mapakita mo sa awitan natin. Basta ang taas eh. Hindi habang nade-develop yung boses mo, si Maria Lee, napansin ko, gumaganda yung boses. Amen? Amen. Dati, parang kumakalimutan eh. Talagang, di ba? Si Joshua din, ang ganda ng boss niyan. Si Peter. Si Rapi, lahat naman kayo eh. Yung mga ampers, dadating kayo doon. Dapat mag-upgrade. Amen? More about Jesus. More. Number 1, rejoicing in His glory. Kung dating talagang tuwan-tuwa ka ngayon, mas ano mo pa? Pastor, malakas na akong umawit. Bagong kanta naman. Amen? Kung talagang kaya mo pa, ikaw na yung mag-compose. Ito nagko-compose na to si Essie. Si Brad, huminto lang. Pero inano ni Essie, hindi ko maalis sa utak ko eh. Ang galing eh. Mahirap po yan. Pero pag andun yung puso mo, hindi mahirap. Amen? Ano pang lalagpas ako nagko-compose ka na ng awit? Baka nag-sponsor ka na ng... walang katapusan po yan. Nagpa-publish ka na. Ito pala yung aking pag-explore ko din sa mga taong to. Ganun yun. Yung isa atang awit natin. Ganun. Alam niyo yung pinablish niya. Hindi lahat sumikat. Pero yung... ang sipag nito. Lalo si Fanny Crosby, kilala niyo ba yun? Hindi yun yung artista na nahuli na Fanny Crosby, babae yun. Okay? Natawa ko pastor, pero medyo nalito ata si pastor, parang yung bulag daw. Hindi ata, alam ko hindi siya yung bulag eh. O siya nga ata. Iba yung Billy Crosby, yun ata yung bulag eh. Tama ba? O Fanny... so may bulag din na eh. Pagbabaliktad business ni pastor. Pero, yun. So, hindi ka na nagko-compose, nagpa-publish ka pa. Producer ka na. Ano pang tatalo doon? Wala na ata. Hindi ko alam. Baka enterprise ka na. Spotify ka na, di ba? Alam niyo ba yun? Pangit nga nun. Anyway, more and more. Tuloy ko lang. So, number 2, hindi ko matapos to. Number 2, ano pa yung areas ng buhay natin na according sa hymn lang? Na dapat mag-mature tayo and develop more and more about Jesus. Isaiah po. Binasa natin kanina Isaiah. Dito naman, chapter 9. Isaiah po dito. Very famous verse. Of the increase of His government and peace, there shall be no end. Alam, sino tutukoy dito? Yung Prince of Peace, di ba? Jesus. Ito din ginamit natin yung sa seminar natin, di ba? Sabi dito, yung kanyang gobyerno, yung pamumuno niya, ay dapat dumadami. Marami siya nasakupan, hanggat maaari nga, lahat ng tao eh, kasi iba talagang may free will kasi tayo, iba dyan mag-rebelde, patay sila ngayon. Pero tayo, kaya mga sawinin tayo, gusto natin ang Panginoon, ay napakabuti naman niya, napakatalino niya pa, gusto natin ilagay lahat sana sa pamumuno ng Panginoon. And peace, there shall be no end. Lalo pag nagbabasa kayo ng Bible, puro gera, di ba? Pero may peace din. So gusto natin, doon natin may ilagay yung mga tao na hindi sila sasarili ng tapos mga pagano pala. Gusto natin, incorporate din sila sa rule ni Jesus. Dito ang tinutukoy si David. Diba? Si Jesus ay anak ni David. Sa end. His kingdom, to order it and establish it with judgment and justice. Yun yung key word. Kinig kita dyan kahit nasa likod ka. From henceforth, forever. So paulit-ulit yan, di ba? Prophecy about Jesus, yung kanyang kaharian, ay hindi magtatapos. Kaso natapos na yung mga hari ng
Judah. Ay kaso si Jesus, forever na buhay. At babalik pa ulit. So, hindi nagtatapos yun. So, the zeal of the Lord of hosts will perform this. So, ano yung point natin dyan? Ano yung area ng buhay natin na dapat hindi nagtatapos pa paganda ng paganda, more and more? Ano yun? Pwede yung judgment, pero kinuha ko dito sa huli tsaka sa gitna. Yung justice and judgment, pero hindi lang basta judgment, yung zeal. Alam mo yung zeal? Hindi masyadong pamilya sa iyo pag sinabing zeal. Talagang mainit. Nagsisikap, mainit yung paglilingkod mo. Di ba? Kaya yung nabanggit ni Jesus yan, tsaka kinote niya sa Zechariah, I think. Sabi dyan, the zeal of thy house have eaten me up. Yung nagalit siya, di ba? Yung dahil may nagbebenta sa kanyang temple. Nagalit siya. Bakit? Kasi ang ganda yung zealousness niya. Dapat banal ang temple ng Diyos. Nagnanalangin tayo dyan. Hindi tayo ginagawa nating business. So, sino yung magagalit pag ganun? Katulad sa preaching, sino yung nag-preach ng against sa mga bakla? Madalas. Sino yung galit na galit? Yung spiritual o hindi masyado? Hindi, huwag kang galit. Ano sila? Buhay nila yun. Ang gobyerno, sino yung galit sa ano? Sino yung galit sa kasalanan? Yung spiritual o hindi masyado? Nakita niyo, pag zealous ka, alam, galit ka rin sa dapat mo kagalitan, galit ang Diyos dyan, galit ka rin. Masaya ang Diyos sa ganitong bagay, masaya ka rin. Madalas ang Diyos dito, yun ang gusto niyang gawin, doon ka rin. Kasi mainit ka doon, mainit. Kaya number 2, pero dito sa ating verse, judgment and justice. Ay, naku, ayoko niyan, hindi ako judgmental eh. Parang kahapon yung sinirang ko, sabi, Katoliko eh. Pero mabait naman. Ay, nabanggit ko agad, maraming mga hidwang paniniwala po. Ay, huwag mo naman siraan. Alam niyo na, di ba? Ay, hindi ko sinisiraan, kasi sira na po talaga eh. Alam nga naman sabihin kung di mali, yung mali. Yan. So, pero kailangan mo silang tulungan ng gano'n kasi nahihina. Ano siraan? Ang tanong, ba't ayaw mo siraan yung sira? Yung tanong. Pinoprotektahan mo. Kasi doon ka. Eh, paano kung di ka dapat doon? Paano kung mali nga? So, sino yung mag-judge? Ayaw ko mag-judge. Naku, pag nakinig ka sa preaching ni Pastor Ace, puro husgahan yung bakla, husgahan yung ganyan. Pati yung mga mature na husgahan pa. Ay, hindi masyado yung paglilingkod nyo. Hindi masyado. Huwag mo nang husgahan. Hindi, sabi nga dito, dahil zealous ka dun eh. At hindi naman negative yun eh. Kasi kaya gusto mo lang makita yung judgment ng Diyos. Ano bang gusto ng Diyos dito sa ganitong bagay? Kasi the more na, alam mo, pag alam mo yung judgment ng Diyos, mas matatalino ka, mas may lalagay mo yung sarili mo doon, mas may iwasan mo yung dapat mo iwasan. Eh kung di mo masyadong pinag-isipan yun, paano? Wala, tulog ka doon sa topic na yun. Kita nyo ba? Hindi mo alam eh. Kasi wala kang zealousness sa judgment and justice. Amen? Amen. Naisip ko rin kahapon kasi may mga namamalimos sa restaurant na may namamalimos pa. Kaya nilista ko sa aking listahan, topic. Isa sa mga topic natin, yan. Giving alms. Patuloy niyang ganyan topic. Kaso gusto ko yun kasi dadaan kayo sa ganyan topic. Okay? Eh, nung kami pa lang, nadaanan na namin yan. Naalala ko na si Daddy, kasi nga, palibasa, mayroon. Sabi, sige, bigyan na lang. Alam mo ba, pag binigyan mo yan, ano mangyayari? Hindi mo alam, sindikato pala yung nagpapaano dun. Di sinuportahan mo yung sindikato. Ay, hindi naman kasi, alam nga nila yun na maawain ng mga Pilipino. Alam nila yun. Eh, paano magtatrabaho yung mga yan? Kung alam nila, hindi na kailangan magtrabaho kasi kailangan lang nila manipulahin yung ano pa kayo sa akin? Nakakaawa ka talaga. Napalayo pa tuloy ako. Pero gusto ko sabihin doon, dapat yung kahit yung maliliit na bagay, ano kaya tama dito? Matama ba to? Mali. Medyo mali. Kasi doon yung zeros. Kaya number 2, yung mga area na dapat tayo mag-improve. And then more about Jesus and His zeal of the Lord's justice and judgment. Yan ang walang katapusan. Para mo na sinabing lahat ng bagay talaga, judge mo.
Meron ba tayo judge, bagay na dapat i-judge, mayroong hindi? Sagot. May mga bagay ba tayong hindi dapat i-judge? Ganun na lang. Meron ba? Kunwari, buhay na ng ibang tao. Kailangan ba i-judge yun? Depende. Kung kaya panghihimasukan mo, mali naman yun. Pero, ibig sabihin, sa utak mo lang i-judge mo, ay mali kasi yung ginawa niya eh. Hindi mo kailangang, chismis. Mali yung ginawa ni ganyan eh. Hinto ka na doon sa pag-alam mo na, pwede may turo sa iba, para siya nagkamali. Bakit? At huwag na natin gayahin. Ba't juggle to? Ano ba? Judge. Ang sabi sa Bible, we should judge all things eh. Hindi jungle. Ano ba to? But he that is spiritual, judgeth all things. Kala yung spiritual, ito yung malapit sa Diyos. Ito yung matured. Lahat ng bagay daw, iniisip niya, inahusga niya, ito mali, ito medyo mali, ito talagang mali. Ito talagang tama, ito mas maganda, better, best, 95, 99. Lahat ng bagay. Paano yan? Basta hindi ko na makakasya sa utak ko eh. Unti-unti lang. Pero at least huwag kang tanga doon sa judgment na iba na, pag ganyan, wala ko nang pakialaman niya, mga bakla, yun ang gusto nila eh. Diba? Gobyerno, ganyan talaga yan. Ay, mga bata, ganyan talaga yan. Dismiss ka na agad. Hindi ganun sinasabi ng Bible. Ito nga, know ye not that we shall judge angels? How much more the things pertain to this life? Lalo na yung mga bagay nandito lang. Ano i-judges natin angel? I-judges pa natin angel? Yes. Sabi dyan di ba sila yung mas makakapangyarihan? Later, tayo mag-judges, mas mataas tayo sa angel. Alam nyo ba yun? Kung anong nangyari yun? Ngayon, mas mataas sila. Later, tayo. Depende sa tango nyo. Yun ang tanong. Okay, medyo lumalim tayo. 8 minutes. Saan pa tayo dapat maglingkod, mag-mature, sa zeal, sa rejoicing in His glory? Ito na yung maraming points tayo. Alam nyo na. Verse 1 hanggang matapos yung kanta, di ba? Saan tayo dapat mag-mature? Very generic to eh. Ang sabi dyan, pakibasa, ready, go. Then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and He shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. Anong kinain nyo kanina umaga? Sino naganda? Ayan. Ano yung pwedeng ihanda sa atin ng Diyos? Sinong kinapos sa almusal kanina? Ang konti naman ng kanin. Konti naman ng ulam. Ano daw yung hinahanda ng Diyos dito? Rapids. Ano? Kung tayo ay susunod sa Kanya, ay malalaman natin. Di ba? Knowledge. So kaya nga ito yung tanong, meron bang limitasyon yung matututunan mo sa Diyos? Kaya ako nga, ilang taon na ako nag-aaral eh. Pati even mga ibang pastor, ibang church, inaaral ko, hindi para uungusan. Pero in a way, gusto ko malaman yung the best na paglilingkod sa Diyos. At pag may bumagsak na gawain, may bumagsak na pamilya, may bumagsak na ano, kaya tanong ko yun, hindi ko i-exhaust lahat sa isang araw obviously. Natabaho din ako eh. I-share ko ng konti sa trabaho namin Ganun, bakit kaya bumagsak to? Okay na ngayon eh, bayaan mo na. Pero minsan kailangan mong tukuyin bakit nagkaganon. Nawalan tayo ng 100. Ganun. So, minsan malaking pera. Kailangan malaman mo. Hindi man ngayon, hindi man this week, dapat alamin mo pa rin. Okay ba? Ganun din tayo sa buhay natin. Pag may nakita ka ng tapat na pastor na to, tapat na church, bakit nangyari yun? Alamin mo. Hindi mo man malaman ngayon, at sa utak mo, naka-schedule na yun, naka-schedule priority. Ganun ako sa utak ko eh.
Kailangan ko malaman to. Hindi ko malaman lahat. Alam, pumunta ako doon. Ano ba nangyari dito? Inimbestigahan natin. Hindi ko kaya yun. Sabi dito, pag ikaw daw ay sumusunod sa Diyos, marami mga bagay na pwede niyang ibigay sa iyo. Kaya ang point natin, in our knowledge of the Lord. Amen? May limitasyon ba yon? Basta alam ko na siyang gumawa ng lahat, at mabuti siya, tapos. Yung mga ganun lang nalalaman, di naliligtas yun eh. Diba? Hindi mo alam yung kabanalan niya, hindi alam niya nagpaparusa siya. Sabi sa akin nung accountant siya eh. Ano ba sa palagay mo? Sa palagay ko, basta wala kang inagrobe doon tao, pag solwiner ka, alam na survey mo na lahat yung mga sagot ng mga tao eh. Basta walang naagrabyado, basta wala ba talaga? Accountant ka pa? Sigurado meron. Di ba? Oh. So, kaya yan, kaya huwag kang ihinto. Church na naman, alam ko na yan. So, panoorin ko na lahat ng YouTube ng Discerning Word. Hindi mo pa rin makukuha pag wala ka dito, live. Binabasa ko yung mukha niyo eh. Ako, binabasa yung mukha ko. Mabasahin niyo. So, sana, ang dami niya. Kaya number 1, ang dami natin verse actually. Our knowledge of the Lord. Take in ka lang ng take in. Ganun pala ang Diyos. Ganun pala ang Diyos. O, tingnan mo sa John 14. O, alam natin John 14. Panalangin niya to, di ba? 26. Sabi mo dito. But the Comforter, which is the Holy Ghost, naalala niyo kanina yung teacher daw niya. Gusto niya yung Holy Ghost. Gano'n katalino ang Holy Ghost? Alam niya lahat eh. Kung siya yung teacher mo. Nakita mo yung teacher na, naalala ko tayo yung mga teacher ko dati. Nakita ko na sa ama, basta naglayasan daw yung ibang teacher. Siyempre, maguturo siya, kaka-graduate lang. Ay nako, aasarin niyo ng mga estudyanteng magagaling. Sir, ma'am, ganyan ba yan? Ay nako, nakakita, ganun pa. Meron din pala kami teacher dyan dati sa high school, ganun. Medyo mahihain pa. Ay, class. Kasi alam niyo, pwede siyang yung knowledge at experience yan, di pa ganun. Sabi nga, lalamunin kang buhay. Alam niyo yun? Ang Holy Ghost, sa palagay mo, ikaw, hindi mo siya kaya. Ang maganda na mabuti siya. Pag siya yung teacher mo, ito, sinend ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. So, sino nagsugo sa Holy Ghost? Ang Ama. But anyway, ano naman yung Trinity? He shall teach you all things. Kaya iba kahit yung accountant niya, hindi na ako nakipaggalingan sa kanya, pero graduate daw siya ng, maalala ko sa, sino kasama ko kapon? Sa maganda school. Kalimutan ko. Pero sa bagay na ibang bagay, wala eh. Zero. Kasi hindi siya naturuan sa ibang bagay. Ganyan lang po kahit yung mga bata. Ako yung minsan, iniisip ko rin, Stephen, anong gagawin ko dito? Pag-aaralin ko ba ito sa, Pero sa church kasi, kompleto ka na eh. Yan ang problema sa atin. Iba, walang tiwala sa gano'n. Pastor, hindi mo na alam lahat. Di ka naman gano'ng agaling mag-English eh. Kasi material ko, yan yung di na alaman. Yung mga school yan, pagalingan niya ng syllabus. Yan yung tinitingnan pag magaling yan eh. Sa John, tinitingnan niya yan eh. Ay, ito yung matutunan ng anak ko, ito lang. Tayo, kumpleto. Kaya pag ang teacher mo daw, ang Holy Ghost, marami ka matutunan. Lahat daw, bring all things to your remembrance. Tuturo niya lahat ng bagay, papaalala sa iyo lahat ng bagay pag kailangan mo, na lahat ng sinabi ko. So kahit wala na si Jesus ngayon, physically sa earth, ang dami natin pwedeng matutunan. Amen? Itong verse na to ay actually paulit-ulit sa ating pag-aaral ngayong umaga at hapon. Kabisado natin to dati, di ba? Ay basa, ready, go. So tayo dapat mag-grow. Itong point number 3, knowledge of the Lord. Dito naman, grow in grace and in knowledge of the Lord. Makilala mo pa siya ng gusto. Siya yung tagapagligtas. Anong kaya niyang gawin? Hindi niya kayang gawin. Wala nga siya hindi kayang gawin eh. Magsinungaling. Hindi naman niya gusto yun eh. Okay? Kaya mapuri siya. Pero ang dapat ating nag-grow pa tayo.
Mas matalino ka pang may student. Ako, tinatansya ko minsan, magpapakinggan ko yung sarili ko, sabi ko, naiintindihan kaya nila to? Minsan, ang bilis ko pala magsalita. Pero pag mature ka na rin, gusto mo, tuloy-tuloy lang. Ganon. Hindi mo gusto yung ibang preacher na paulit-ulit. Ini-expect, mag-amen ka kasi kailangan mag-amen. Ang ganda na sinabi, pero paulit-ulit lang yun. Gusto niyo ba ganon? And number 1, rejoicing in His glory. Number 2, zeal of the Lord's justice and justice. Pangatlo, knowledge of the Lord. We want more wisdom. Amen? Not less. Huwag kang tatanda ng paurong. Ano nangyari? Ito. Again, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom. Mga mature na yung kinakausap niya dito. Pero panalangin daw ni Paul, bigyan pa kayo ng wisdom and revelation in the knowledge of Him. So may mga bagay kayong nare-reveal sa inyo, natutunan nyo na, again, pag kausap nyo iba, di ba? Karang kahapon nga, ano mong ginagawa itong mga to? Isa, ang galing na mag-English eh. Ay, hinahangaan ko yung gawain nyo, pero ako, o syempre, agad, di naman ako ganun back away. Alam nyo na, di ba? Sayang naman eh. Sigurado po kayo, ayaw nyo matutong paano kayo maliligtas? Wala silang sagot eh. Pero ramdam mo na gusto rin nila pero parang may humahad lang. So, paano naging mas magaling ka doon, Pastor? Kasi isa parang sa tansya ko lang parang mga ano yun, mga manager, ganun yung kanina nagbabike eh, ganyan ang mga hobby niyan sa Smart, di ba? Babike. So, pero pag ikaw daw ay nakikilala mo ng lubos ang Diyos, may nire-reveal sa'yo. Alam mo siya yung reveal, di ba? Sa iba, nakatakip sa'yo, binuka. Ngayon, naintindihan. Bakit sila hindi naintindihan? Matalino yan eh. Hindi naman sila lumapit, hindi naman sila tanong, wala silang pakialam, dinismiss agad nila yung topic. Kaya pag ikaw daw, magkakaroon ng much more knowledge and wisdom, inihingi sa Diyos yan. Ito pa, actually, hanggang 19 to, sabi, the eyes of your understanding. Galing ng mga pagsalita dito eh. Yung pangunawa mo daw parang mata. Malinaw ba ang mata nyo? Yung iba nasa harapan mo na eh. Di ba? Hindi idolat ito, pero may pahalik na naman, di ba? Kaya asar-asar pag nag-ano na akong Facebook eh. Isa totoo lang, naano, parang gusto mag-super saiyan eh. Ang dami niloloko nitong mga to. Kumikita pa. Kaya kung tsaba pa yung mainstream media, tapos mamaya magpapanala, niloloko sila eh. Kaya gusto dito natin, tayo, hindi may mata mo, di ba? May spiritual eyes ka rin. The more na nagmamature ka, lumilinaw yan. Nakakita ba daw, anong pinakamalinaw na mata? Sino daw? Inongopia daw, di ba? Joke lang naman yan. Pero yung aking sa feed kasi mga mga agila. Ang layo daw, nakikita niya yung yung prey niya. Ang layo nun, lalo yung owl kasi sa gabi yun eh. Tayo spiritualize na nakikita niyo may dapat yung makita. Pag tumingin ka dyan, di mga ligtas, nakikita mo ba dapat na overburden ka ba na kailangan mo mga talino? Kung ang spiritual, parang maligtas dito mga to. Hindi yung ano ka lang, atin lang. Yung gap nung naalis na dapat mo magkaroon ka, ganun na lang. Hindi lang basta talino. Pati diskarte. Ako, una nakita sa mga ko rin, mahal ko sa buhay. Paano maliligtas to? Anak niya ako, paano ko share-sharean to? Kaya basta panalangin mo, magkaroon ka din ng wisdom. Yung dinaano kayo sa dahil yung soul winning na heavy. Ngayon, kaya inaano ko sa inyo yun. Kung mahal niyo yung mahal sa buhay, alam niyo ang hirap. Ipabatid man lang sa kanila, invite sa church, tanggapin ng Panginoon, o pag-usapan lang yung Bible, ang hirap eh. So, sanayin mo yung sarili mo soul winning sa ibang tao muna. Or, yung ibang tao, dalhin mo doon. Yung tinatago, panalangin pa talaga yan. Amen? So, yung mata daw dapat malinaw, spiritually ha. So, ang panalangin niya, dapat lalo pa tayo may enlighten.
May mga bagay tayong maintindihan na hindi natin naintindihan dati o ngayon. Ano yung particular, sabi ito, that ye may know what is the hope of His calling. Bakit kanya niligtas? Bakit kanya binigyan ng karunungan? Wala lang para magmalaki ka. Hindi. Gusto niyang gamitin mo yan sa tama. And what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Ano ba yon? Hindi lang langit eh, isa yun. Ako excited ako sa langit, pero ang dami pa rin bagay na excited ako dito sa lupa eh. Sa totoo lang. Minsan nagkakaroon ng vision na gano'n eh. Kung nagkataon na pag-upo ko dyan, para kwento ng isang baptist, sa aeroplano daw, katabi niya pare, nakaabito pa. Kesyo, sinera niya daw, siguro. Sana, di ba? Isa may ganun din akong pakitaan, yung knowledge mo, wisdom mo pa lang ba, hindi nyo na may tatanggi. Nanginginig na agad. Totoo naman yun kasi na-experience ko sa ibang lingkod ng Diyos yun eh. Alam mo, iba to, hindi ito yung magsisinungaling ka sa harapan niya. Alam niya agad yun eh. Amen? Tuloy ko sabi nito sa 19, what is the exceeding greatness of His power to us who believe? Pero naintindihan mo ba yun? Ngayon yung mga tamad-tamad sa atin minsan, hindi nyo naintindihan yun eh. Kaya minsan, tinatamad kayo kasi, gano'n lahat ng bata, ganito lahat. Hindi, baka di mo kasi naintindihan. Pag nakinig ka, may mga kaya siyang gawin para sa'yo. Amen. Yun sinasabi dito. According to the working of His mighty power, parang hina naman din. Bakit? Ba't may mga kriminal pa rin? May dahilan yun. By the way, yung mga bagay na talagang inano ng Diyos na hindi natin sakop ba, kailangan tanggapin mo yung ganun yun. Ngayon, gusto mong maligtas talaga yung magulang mo. Matigas ang puso. Makapangyarihan ba salita ng Diyos? Yes. Pero, may mga bagay na, alam mo na, pag pinatigasan niya yung puso niya, hindi naman tayo Calvinist eh. Doon pwede mong panalangin, pero may gagamitin pa rin siyang paraan. May again, wisdom and knowledge, ang laki ng contribution niya. So, yun muna. Basta ba? Kasi natagalan naman tayo sa ano natin eh. Sa ating introduction. So, nasa hymns po tayo. Pero ginawa lang nating inspiration hymns. Ang kinuha ko ngayon is yung mga reference nung hymn na yun. Bakit ang ganda nung hymn? Kasi sakto siya eh. So, may pinagkuhaang verses yun. Ito yung hinihimay natin ngayon. So, again, part 1, hindi ko natapos pero hanggang 6 to. Areas whereby we must grow more in Jesus. So, dapat hindi ka okay, malaki yung isang nag-grow ka dito, hindi ito, hindi. So, alamin natin saan tayo dapat mag-grow sa lahat. So, rejoicing in His glory, dapat masaya kang Kristiyano, nagpupuri ka sa awit and equivalent. Kung saan man yan. And then, zeal of the Lord's judgment and judgment. Justice and judgment, I mean. So, zealous ka, gustong-gusto mo yung maintindihan pa ng gusto, hindi yung, okay, hanggang dito na lang ako. Basta ligtas, gano'n. Gano'n yung ano eh. Pag end time sa pinag-usapan, basta ligtas ka, okay na yun. Okay yun sa umpisa, okay, hindi na tinatanggi yun eh. Pero pag ilang taon ka na ligtas, dagdagan mo naman. And then, natapos po tayo dito sa knowledge, okay? Hindi pa nga actually tayo natapos. Okay, dito tayo sa in our knowledge, wisdom of the Lord. Tapusin ko na nga sa ano. Kasi napakahaba pa, bago yung tapos. Sikat na sikat, ano to? Ephesians 3:10. And then Philippians 3:10. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly place might be known by the church, the manifold, pag sabi manifold, napakadami. Okay na ako, Pastor. I'm good. Parang yun tinanggihan ako kapag, okay na ako. Okay ka ng ano, hindi ka ligtas. Doon nakatawa, medyo ironic kasi. Okay na ako. Kaya tayo, ligtas ka na. Okay na ako, Pastor. Okay na ako, ano lang. Ang dami-daming pwede matutunan. Okay ka lang sa... Huwag ganun. More and more about Jesus. Amen? Amen. Mag-grow pa tayo. And then Philippians, ito. Sino nakakalam? Makapag-quote nito. Philippians 3:10. Paborito ni Pastor to eh.
that I may know Him and the power of His resurrection. Si Paul to matured na siya, lingkod na siya ng Diyos. Pero kaya daw niya ginagawa yung mga ginagawa niya para lalo niya pang makilala si Jesus. And the power of His resurrection. Ba't kaya grabing kapangyarihan na salita niya, yung resurrection niya? Uy, syempre, dapat impyerno ka, forever na yun Ba't siya kapangyarihan niya, no? And then the fellowship of His sufferings. Sinisip ni Paul, ang bira, naglilingkod na ako sa Diyos, bakit pinapahirapan pa? Ba't hinahayaan ng Diyos na ako yung maghirap, may sakit pa siya? Bakit? Gusto niya malaman. So tayo din sana, being made conformable ang ibig sabihin lang, kasi nga si Paul ay napersecute ng gusto, pero gusto niya maintindihan yun. Gusto niya ba maintindihan yung mga bagay-bagay? Ayoko, nakakapagod na kasi hindi naman kailangan ngayon lahat Kaya nga every preaching, every service, aral tayo, hindi lang puro kaligtasan, ligtas ka na So our knowledge of the Lord, sana tuloy-tuloy lang. Yun nga ako, yun ang trabaho ko So, alam niyo, pag ako ay boring preacher na, alam mo na, huminto na rin ako, okay na, umate, hinto na lang ako. Google na lang ako, ChatGPT, prepare a sermon about faith. Yan na lang, pipitch ko lang, basahin ko lang mga ganun Bumili din ako ng isa kay Pastor Tan. Pero nakaalangan ako, pipitch ko ba to siguro pag walang-wala na. Ang gaganda ng outline lang. May tama rin, pero makakasapat kayo sa pangailangan nyo. Na iba-iba tayo pangailangan. Kaya hindi ako humihinto. Kailangan custom fit yung preaching sa inyo. Amen? Happy New Year! Amen! Lago tayo lago. This year and then next year, 2020, kung mayroon pang ganun. Kung buhay pa tayo, 2026, 2027. Hindi pa dating pa yung... Sana lumalago tayo, lalo, again, sabi ko, Pastor, ako pwede naman akong upo lang dito paano minsan, kailangan ko na kayo. Kailangan ka na ng gawain, hindi ka pa nag-matured. Hindi mo alam yung mga kanta. Hindi ka nag-matured, sige, mag-soul winning ako. Kaya ko na siguro yan. Hindi ka nga na-practice Anong andong ka na, tameme ka na. Binanggitan ka ng... Alam mo ba kayo, mga sulpot lang kayo mga katuloy, ganyan ang mga keywords niya. Sumulpot lang kayo Hindi mo alam yung history. Palagay mo ako sumulpot, pero ang history ng Baptist, alam mo ba? Tsaka paano kami yung sumulpot alay na alay kami sa Bible paano yun? Paano nangyaring kami yung bago lang? Bago ako sa'yo. Kasi ang Pilipinas, alam mo na, propaganda ng Catholic, sila yung nauna. Akala lang nila. Kailan kayo nauna? Sige nga, kailan? Magellan. Ano ba ginawa ni Magellan sa mga Pilipino? Nagmamalaki may ginawa mga Spain, mga Spanya sa Pilipino. Ikaw pa lang walang alam So pag alam mo yung mga bagay na yan, hindi ikaw matatameme. Magagamit ka ng Diyos ng gusto at maayos. Amen? Kahit dyan, sa pag-awit lang, iba sa inyo, parang kitang-kita, tinatamad, walang malay ba? Ayan. Dapat, ang dami nyo minsan taga Montalban, katuwang dapat kayo, hindi yung ang dami nyo kayo pa yung nagdadaldalan. Katuwang sa maliit na bagay. Later, mas magiging magamit pa kayo pag marunong na kayo, taga-akay na kayo ng kaluluwa, sa lahat ng bagay na gamit na kayo. So, mamayang hapon, marami pa. Sa batay area, 3 pa, in His grace, in His word, in His love. And then, sinasabi ko, baka yung ba nila babalik Then, how? Importante rin, paano tayo lalago? Nasa 1 Thessalonians 4 lahat yan. Okay, ganun din ulit. May love, know His commandments, be holy, sanctified, mahalin ng Diyos, salita niya, tsaka yung mga kapatid. And then, dapat makatotohanan ka sarili mo sa Diyos at sa church. Honest. And then, look forward sa kanyang pagdating. Tapos. Pero mamaya, expound natin. Amen? Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita. I pray na kayo po ay tumutulong din sa akin, Panginoon. But kayo po later ang please, dahil ang paglilingkod namin ay patuloy na
nag-upgrade, Panginoon, gumaganda, bumibilis, umaayos. Mas matalino kami, mas spiritual, mas banal. I pray kayo po ay tulong din sa akin, Panginoon. Kumilos ka, Lord, dahil ako po ay limitado rin sa akin sa pananalita, Panginoon, kakayanan. I pray kayo po ay umilos sa amin. At basbasan niyo namin kakainin, Panginoon. Ang kalakasan to sa aming katawan, Panginoon. Hanggang mamaya, masustain kami. And then yung mga bawat isa dito, Lord, na nagdi-desire namin talaga na magamit nyo. Gamitin nyo po sila, turuan, Panginoon. Nga po, Lord, again, kay Balulati. In Jesus' name we pray. Amen.